Ayon po sa veteran market trader na si Ginoong Peter Brandt, ang kasalukuyang pagbaba ng presyo ni Bitcoin ay maari daw po itong isang bear trap. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit sinasabi niyang may posibilidad na umabot sa $135,000 ang presyo ni Bitcoin sa hinaharap? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng bear trap. Yan. Ang bear trap ay isa po itong senaryo kung saan ang market ay nagbibigay po ng maling signal na ang presyo ay babagsak ng tuluyan. Dahil dito ay marami pong traders ang nagbebenta o nagtitake po ng short positions. Pero sa bandang huli, biglang tataas muli ang presyo kung saan ay nag-iiwan sa mga trader na nag-short ng malaking pagkalugi. Kaya yan. Ngayon ay sinabi po ni Ginoong Peter Brandt, yan, ang kasalukuyang pagbaba daw ni Bitcoin ay posible lamang na isang bear trap. Bagamat bumaba ang presyo nito, maaring hindi ito tuluyang magiging bearish. Ayon pa sa kanya, ang mga chart analysis ay kadalasang hindi eksaktong nakapagsasabi ng hinaharap na galaw ng presyo. Pero malaking tulong po ang mga ito sa pagtukoy ng tamang oras sa pag-trade. Ayan. Ngayon ay bakit nga ba posibleng bumaba ang presyo ni Bitcoin sa presyong $73,000? Ayan. Sa analysis po ni Ginoong Brandt, nakakita po siya ng posibleng head and shoulders o HNS pattern sa daily chart ni Bitcoin. Ayan, at na-content po natin yan sa mga nakalipas na balita. Ang pattern po na ito ay isang classic na bearish indicator na maaring magpababa po ng presyo ni Bitcoin ng hanggang $73,000. Yan, check natin kung meron po siyang chart dito. Ayan, yan, check na lamang po ninyo yung previous na video natin tungkol dito sa head and shoulders na nakita ni Ginoong Peter Brandt. Kasi nandyan po yung chart, yung kanyang ibinahagi na chart. Ngayon sa kabila po nito ay sinabi rin niya na maaring hindi maganap ang pattern na ito dahil ang mga chart ni Bitcoin ay may ugaling mag-evolve sa mga bagong formations. Sa madaling salita ay hindi po tiyak ang pag-abot ni Bitcoin sa presyong $73,000. Ang mahalagaan niya ay ang paggamit po ng chart analysis bilang gabay sa timing sa halip na gamitin ito bilang eksaktong prediction. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng ibang mga eksperto? Ayan. Meron pa tayong isang market analyst. Siya naman po si Nelish Rohila. Ayan, Relis Luhila, at meron po siyang ibinahaging chart dito. Ayan, siya na rin ay nagbigay ng kanyang opinion ukol dito. Ayon po sa kanya ay mas dapat daw na pagtuunan natin ng pansin ang time-based strategies kaysa sa price-focused predictions. Base sa kanyang obserbasyon, si Bitcoin ay karaniwang nagpapakita ng malalaking galaw 18 months matapos ang halving cycle or 12 months pagkatapos po ng US presidential elections. Sa kanyang chart analysis ay ipinakita ni Rohila na si Bitcoin ay nasa extended consolidation phase noong taong 2024 bago po ito tuluyang mag-breakout. Yan, dito po sa chart ay yan po yung dalawang kulay orange na linya. Ayan. Sa kasalukuyan ay nasa pullback pattern daw ang itong si Bitcoin kung saan ay kadalasang nauuwi sa malaking pagtaas ng presyo. Ayon pa sa kanya, maaring umabot sa presyong $135,000 si Bitcoin sa mga darating na buwan base po sa historical trends nito. At ngayon ay ano naman ang maaring maging implikasyon nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Bitcoin. Ayan, una,
ay syempre mahalagang maunawaan po natin na ang cryptocurrency market, lalo na po si Bitcoin, ay napaka-volatile. Ang mga prediction gaya po ng bear trap o ang posibilidad na umabot ito sa presyong $135,000 ay hindi po ito garantiya. Ang pinakamahusay na magagawa natin ay ang maging maingat. Gumamit po tayo ng tamang risk management strategies tulad po ng pagkakaroon ng stop loss orders at saka pag-diversify ng ating portfolio. At maliban dito ay ang pag-aaral na rin sa fundamentals ng market. Kaya huwag din tayong magmadaling mag-short or sell o magbenta base lamang sa takot. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Mahalaga pong tandaan na kahit ang mga eksperto tulad ni na Ginoong Peter Brandt at saka Nelish Ruhila ay gumagamit din ng mga chart at saka historical patterns bilang gabay lamang, hindi bilang tiyak na prediction. Bilang mga traders at saka investors, ang ating layunin po ay hindi hulaan o i-predict ang eksaktong presyo ni Bitcoin, kundi magamit ang impormasyon para gumawa ng mas matalinong desisyon. Kaya kung ikaw po ay naniniwala sa long-term potential ni Bitcoin, maaring makita mo ang bear trap bilang oportunidad upang bumili habang mababa pa ang presyo nito. Pero kung ikaw naman ay short-term trader, ang mga ganitong fluctuations ay maaring maging warning upang mag-ingat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.